If I withdraw my support to the president, that's not being partisan. Kaya sila nang bumibili ng boto dahil gawa na nila negosyo, nag-invest sila sa Ang gusto kong mangyari dito sa lahat ng pangyayari ito, yung mga malalaking isda mag-crumble down, yung mga mayayaman, yung mga pinapagana yung pera nila para hindi abutin ng kamay ng hustisya. Yung mga mayayaman, yung mga malalaking maraming pera. For example, dito sa amin sa Quezon City, sa District 2, ang pinakamataas na budget allocation dyan, nasa District 2 3.5 billion over 3 years. Pero tignan mo kung merong nangyari, kung merong nagawa doon. So, konting simento lamang ng kalsada ang mga ginawa. Merong tulay na hanging bridge, na dating hanging bridge, pinasimento. Yun lang ang mga accomplishments. Pero 3.5 billion over 3 years ang budget doon. Malaking pamilya yun Mahirap labanan. Walang nananalong kaso doon. Lahat ng kasong final sa pamilyang yun. So that's the kind of justice we also have right now. Ipa-disqualify mo, kumilig pa lang, talo ka na So, yung mga ganon. Tapos gusto ko lang sabihin, yung mga sundalo natin, na-involved dito sa malakihang anomalya na to. Nung unang sabi ko, yung pag-dribble nila, yung pinapatagal nila yung proseso. Kasi napansin nyo, may hearing sa Senado, may hearing sa ICI. Hindi naman kailangan yung hearing sa ICI. Dapat yung diretso sa ombudsman, yung ombudsman na mag-imbestiga. Kasi yun talaga ang jurisdiction. Yung ICI, pag-dribble yan para tumagal so that they can buy the witnesses. Nung araw sabi ko, naku, tumatagal to, baka 1 billion lang. Bibitiw na yung mga witnesses na yan. Balita ko 10 million, marami na silang nabili, so nababawasan na yung ating mga testigo. So bantayan lang natin itong mga testigo ng bayan na dati nang lumalaban para sa atin, na, hindi naman natin masisila, takot nila sa paano sa pamilya nila yung nangyayari, kaya medyo lumalambot yung kanilang paninindigan. Pero sa panahon ng reckoning, I still trust, I still believe in their loyalty to their sworn duty na sila ay tutupad dito para mapanagot yung mga dapat managot sa malawakang nakawan na ito. Grabe na hindi na to yung mga katulad ng araw na substandard lang. Kahit yung substandard, hindi na yung dapat Pero ito sobra na, harap-harapan na to. Kaya dapat, merong managot. Dapat, pakita natin sa mundo na kaya rin natin magpanagot ng Pangulo. Alright, sige. Before I ask my last two questions, singin ko lang tong question na to kay Professor Malu. Maraming salamat po, Jen Garcia. Professor Malu, itong mga nangyayari ngayon, is that gonna affect yung behavior ng voters natin in terms sa pagpili nila ng mga kandidato sa next na election? Siguro yung mga, ang critical dyan is December 2026, which is 18 months before May 2028. Critical siya kasi itong mga issues na ito will shape the kind of election issues that we will have for 2028. It's a presidential election year. So, ang Pilipino kasi very personal bumoto pagdating sa presidente. So, yung barometro mo dyan, kakonting pa yung pro-administration, yung undecided ba, lilipat na sa pro-opposition. Sino ang mukha ng pro-opposition? Kasi yan, nahahati sa ibang kulay, and then, yung issues that are starting today will be invariably issues that will affect anyone who makes an official declaration of the intent to run. Pangatlo, yung mga sumusuporta sa eleksyon, sa mga kandidato, titingin yan, didiinan ba natin ito o pababayaan natin ito at dito tayo pupunta. Pang-apat, yung nature ng kandidato. May kandidato na gustong humingi, may kandidato na ayaw magkaroon ng utang na loob. So kung ikaw ay kandidatong ayaw mo magkaroon ng utang na loob, mababago to a certain degree yung proseso ng pagpapanalo. And then fifth, siguro yung political party. Sa presidential politics, kailangan may political party.
Sino yung party na sa tingin ng tao nakatulong sa kanila, naramdaman nila, hindi parte ng problema. Alright, so ito pong last two questions ko, magsisimula ako sa una. Yes or no lang, for the two of you, may pag-asa pa ba si BBM to restore legitimacy and regain trust? Halfway through bago mag-end yung term niya. Ako no. I don't even think we will have April. One statement. Alright, medyo lalo ako. Kayo po, company. Yes or no lang, may pag-asa pa ba si BBM to restore legitimacy and regain trust? No. No. So wala na akong question sa pangalawa. Kasi ang question ko pangalawa sana, ano yung gagawin? Pero ano dapat ang gagawin ng tao na lang ngayon sa sitwasyon natin? Mauna na ako Ako. Ang panawagan ko sa taong bayan, sumali ho kayo, get involved. Hindi man kayo makapunta sa Metro Manila, yung sinabi ni Rob na maganda yon na kumikilos kayo sa district level at inaalam nyo kung totoo yung mga programang ipinabasa sa inyo. Kailangan ho kayo. Hindi ho probably ito EDSA 1 o EDSA 2, pero bawat Pilipino kailangan manindigan at tumulong kung gusto natin mabago natin ang ating bansa. Pangalawa, dito sa mga vloggers, ang labanan nyo mainstream media at vloggers. Ang mainstream media kinakahon ng issue. Okay? Kayo lamang ang aalis dun sa pagkakahon na yon. Kaya may role kayong dapat gampanan at yung role na yon, nandun kayo sa isang channel ng Quad Media na ang bawat Pilipino ay nanonood. No? Ang dun sa based dun sa We Are Social na annual report, 110% ang Pilipinong may cellphone, smartphone ranks at almost 100%. So ang tao pag naghahanap ng balita, social media. So napakalaki ho ng role ninyo ng mga vloggers, napakalaki ng role ninyo para maitama o mailagay yung counter-narrative kasi ang labanan ho is who controls the narrative. The team that controls the narrative well wins. Wala naman ho tayong pondo. Di ba? Ang tangi lamang natin meron ay pagmamahal sa bansa. So doon na lang ako dun sa nagmamahal sa bansa kisa dun sa maraming pondo na lahat ng troll behavior ginagawa at lahat ng kabastusan ay ginagawa. Doon na lang ho tayo dun sa magpapakatotoo dahil mahal ang bansa. Okay po. Marunong naman po tayong maka-distinguish dun sa totoo at sa hindi totoo. Nung araw, pinaniwalaan natin yung may kasalanan si Vice President Sara doon sa Confidential and Intelligence Fund. Kahit na ito wento-wento lang dahil lamang nadala tayo doon sa nadala tayo doon sa Mary Grace Piatos. Ganun talaga yung pag-report. So pinaniwalaan natin yung hindi totoong naratibo pero dahil sa yung paniniwala natin, merong nagkasala. So naniniwala ako dun sa katapatan ng ating pag-unawa dun sa tama at sa mali. Yung pong naratibo yung ginawa yun para sa atin. Pero ngayon ito walang naratibo, katotohanan. Totoong totoo. At merong mga taong nagsasalita talaga, may mga pictures, may mga video, nung mga mali-malitang dinideliver sa bahay ni Speaker at sa palasyo. Tunay po hindi gawa-gawa. So kayo na lamang yung maniwala dun sa gusto niyo paniwalaan, pero naniniwala ako na marunong kayong pumili ng totoo at hindi totoo. Hindi po totoo yung mga panlilin lang na como si Saldico ay wala dito at hindi niya ma-authenticate yung kanyang sinasabi, hindi na totoo yung sinasabi niya. Hindi rin po totoo na yung sinabi ni Gutesa ay hindi totoo dahil mali yung pagka-notaryo. May problema ang notaryo pero hindi si Gutesa.
Alright? Itong mga ganito, si Amy, for example, sinabi niya, drug addict yung kapatid niya. Sabi nila, wala daw siyang, kumbaga hindi siya authorized magsalita ng gano'n dahil hindi naman siya eksperto. Eh kapatid po siya, kasama siya, nakikita niya na nagdodroga yung kapatid niya. Paano hindi siya pwedeng magsalita about it? So lahat po ito valid. Dinideflect ng mga magagaling magsalita ng mga sinungaling dun sa Malacanang na nanloloko. Eh ang nanloloko nyo lang naman po yung mga dati nyo nang naloko. Yung mga hindi nyo na kayang lokohin, hindi maniniwala sa inyo dahil alam naman nila ang tama at mali. Doon lang po tayo sa tama para sa ikauunlad ng ating bayan, para sa ating mga anak at ating mga apo, para sa mga darating na mga Pilipino. Para bigyan natin sila ng magandang Pilipinas. Hindi yung katulad ng Pilipinas natin ngayon. Pilipinas natin ngayon, bali ang paniniwala pati ng mga sundalo kasi nadadala sila doon sa non-partisa. At this point in time, wala na pong non-partisa dahil hindi eleksyon. If I withdraw my support to the president, that's not being partisan, that does not make me already kasapi doon sa kabilang partido kung sino-sinong mga partido yung nandiriyan. It only means I withdraw my support for the president. So marami dyan, kung mas maganda nga, madinig na natin lahat yan, mga magsasalita na yan. Hindi po yan violation of anything. You're not violating regulation, you're not violating the law, you're not violating anything. You are being true to your oath. Yun po, paniwala na lang po natin yung talagang tunay na totoo na may ebidensya na nakikita natin. Huwag po natin paniwalaan yung mga kasinungalingan na ginagawa nila. Kung kayo po'y maniniwala doon, loko-loko pa rin kayo hanggang ngayon.